Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Nanatili ang lakas ng bagyong Nina habang papalapit sa Kabikulan. Alas 7 kaninang umaga, ito po ay namataan. Yan po ay sa layong 195 kilometers silangan nitong Virac, Catanduanes. Taglay pa rin po nito ang hangin na umaabot sa 175 kilometers per hour at mayroon pa rin itong pagbugso na aabot na ngayon sa 215 kilometers per hour. Pakanluran ang ikinikilos nitong ating binabantayang sama ng panahon. Yan naman po ay sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Inaasahan naman natin yung katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Dito po yan sa mga lugar na sakop ng 500 kilometers diameter o yung lawak nitong ating binabantayang sama ng panahon. At sa kabilangan ng kasiyahan ngayong Pasko, dapat ay maging handa pa rin tayo, lalong-lalo na sa mga epekto nito. Lalo po't nakataas ang tropical cyclone warning sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Signal number 3 sa bahagi nitong Catanduanes, Albay, Camarines Norte hanggang sa Camarines Sur. Nasa ilalim naman ng signal number 2 ang Quezon, Polillo Island, Marinduque, Masbate, Ticao Island, maging ang Burias Island, Sorsogon, Oriental Mindoro, Batangas at Laguna. Kapareho nga babala ang nakataas para naman sa mga residente ng Romblon at Northern Samar. Signal number 1 naman dito sa atin sa Metro Manila, sa Bataan, Nueva Ecija, pati itong katimugang bahagi nitong Nueva Vizcaya hanggang sa katimugang bahagi ng Quirino. Signal number 1 din sa probinsya ng Zambales, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite hanggang sa Rizal, Aurora, Occidental Mindoro, Lubang Island, pati na rin sa Aklan, habang nakataas din ang signal number 1 sa Capiz, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte hanggang sa Bantayan Island. At dahil nga malakas itong ating binabantayang sama ng panahon, mahalagang malaman natin ano ba yung inaasahang track nito. So ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Shelly Ignacio, kung hindi magbabago yung bilis at direksyon nitong bagyong Nina, inaasahan nating maaari po yung maglandfall sa bahagi nitong Virac, Catanduanes mamayang gabi. Yan po ay sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Kaya naman ngayon pa lamang ay dapat na maghanda dahil po yan sa pinsala na maaring idulot ng bagyo. Bukod po sa pag-ulan ay posible din yung pagguho ng lupa o kaya naman ay pagbaha at pagkakaroon ng storm surge. Matapos nga maglandfall sa bahaging yan ng Bicol Region, inaasahang tatawarin din itong katimugang bahagi ng Luzon bago lumabas nitong Philippine Area of Responsibility. Yan naman po ay pagtungtong ng araw ng Miyerkules. Kaya naman tutok lamang sa mga updates ng Pag-asa at Panahon TV. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Kada taon, higit kumulang sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. 8 hanggang 9 dito, tumatama sa lupa at nagdudulot ng mga storm surge, pagbaha at landslide. Kaya dapat be safe bago bumagyo. Alamin ang emergency hotlines. Ihanda ang survival kit. Alamin ang tropical cyclone warning signals ng Pag-asa at makibalita sa lagay ng panahon. Ilagay sa selyadong lalagyan ang mahahalagang dokumento. Ipaayos sa mga sirang bahagi ng bahay. Siguraduhin may load at fully charge ang mga cellphone. Alamin kung saan ang evacuation area at lumikas kapag inabisuhan. Tandaan ang kaligtasan na paghahandaan. At para naman sa taya ng ating panahon, narito ang nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa. So dahil po dito sa ating binabantayang si Bagyong Nina, inaasahan ng pagkakaroon ng masungit na panahon at maalong alagay ng karagatan sa probinsya nitong Marinduque, ganun din sa katimugang bahagi nitong Quezon hanggang sa Northern Samar. Inaasahan naman ang pag-iral ng ulan na may kasamang pagbugso ng hangin dito po yan sa atin sa Kamaynilaan, ganun din sa bahagi nitong gitnang Luzon, sa nalalabing parte nitong Calabarzon, sa probinsya nitong Mindoro hanggang sa may bahagi ng Aklan, Capiz, Samar, Eastern Samar, pati na rin sa bahagi po nitong Biliran, Leyte at sa Bantayan Islands. Para naman dito sa nalalabing parte nitong ating bansa, inaasahan natin yung pagkakaroon ng pangkalahatang maaliwalas na panahon. Malaya naman kayo makakapamasyal o makakapamasko sa inyong ninong at ninang, pero magdala pa rin ng payong dahil posible po yung isolated rain showers or thunderstorms.
At sa lagay naman itong ating karagatan, meron pa rin po tayong gale warning. Nakataas po yan ngayon para dito sa lahat na baybayin na sakop nitong Hilagang Luzon. Kabilang po dyan ang mga sumusunod na lugar. Kasama dyan itong Batanes, Calayan, Babuyan, pati na rin itong Cagayan at Ilocos Norte. Maalon hanggang sa napakaalong kondisyon din ng karagatan ang iiral sa Isabela, Ilocos Sur, La Union at sa Pangasinan. So papaalala lamang po natin, otomatikong suspendido ang lahat ng biyaheng pandagat, paalis at papunta sa mga lugar na nasa ilalim ng babala ng bagyo. Dahil po yan sa maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng karagatan. At kaugnay po niyan, ilang biyahe na nga ang kanselado sa ngayon. Batay po sa update nitong Philippine Coast Guard na nanatiling stranded ang aabot sa 11,400 passengers. Yan po ay sa iba't ibang mga pantalan sa bansa. Yan po ay matapos hindi na payagang bumiyahe ang aabot sa 1,094 rolling cargoes. Kasama rin dyan sa mga hindi na pinayagang bumiyahe ang 32 vessels at 7 motor bangkas. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa para sa Panahon TV. Ako po si Desiree Jonio, bumabati sa inyo ng magandang umaga at maligayang Pasko.